8 meters by, if I'm not wrong, 1.2 or 1.5. I think 1.2. So, ito is 1.2 meters by 1.5. Pareho sila. As well as dito, dalawang bintana din. Then, meron tayong opening for the door. So, ito yung palabas dito. So, yan yung magiging first portion ng second floor renovation. So, since meron kasing constraint for the budget, hanggang dito muna yung pwedeng or maipapagawa for now. So, let's say after magawa ito, mag-i-stay pa rin yung access dito na temporary papunta dito. Then, after siguro makapag-decide at mabuo yung budget, umpisa na yung interior works sa loob. So, anong unang gagawin? So, unang gagawin, syempre, yung loob kasi is bare eh. Yung labas, bali ang finish ng labas, may pintura na siya. So, yung loob is a bare wall. Wala man lang siyang ah palitada, no? So, tanggalin na natin to. Tanggalin na natin to. Then, tanggalin natin. Para makita natin yung loob. So, yung loob kasi, ito yung bali pinaka-layout sa loob ng bahay. So, ito lang siya. So, ito yung, so, napintura na siya, no, na skim coat na, makinis na, then meron na siyang tiles. So, ito yung magiging floor, ito yung magiging layout ng kwarto. So, magkakaroon ng tatlong kwarto. So, ito yung master bedroom as pink color. Yan siya. Tapos merong isang, pagpasok mo, merong toilet dito. Then, ito yung pwedeng gawin na walk-in closet. Yan. So, ito yung hagdanan. Okay. So, pag akyat na gano'n, hagdanan, hallway, ito may pinto ito pa, master bedroom. Then, dito, paglakad mo dito, merong dalawang kwarto. So, yung dalawang kwarto na yan, ito yung pinto, merong bintana. Then, may bintana dito dalawa. So, pagka lakad mo pang gano'n, meron kang pinto dito. So, para na rin siyang, in case sa emergency, meron ng access palabas, direct access. Hindi mo kailangan bumaba. So, ano yung, pag nagawa na ito, almost nagawa na yung mga wall and partition and ceiling, dun gagawin yung, kasi currently yung slab ngayon ay wala pang butas, so walang abang dito. Kasi ginamit mo na ito as enclosed na bahay eh. So, ang mangyayari dito, kailangan magbutas ngayon dito. So, anong gagawin doon? So, gawin natin, tanggalin mo natin ito lahat para madali na makita. So, ito kasi yung, ito yung slab currently. So, first thing, minarkan ko na yung location ng opening. So, ito yun. So, itong opening, yung una, tatanggalin yan. So, yun yung naging opening for sa staircase. So, pagkasira nun, tanggalin din natin ito. Kasi yung staircase, saan ba ilalagay? So, yung ating hagdanan, so, ito kasi yung existing na kwarto ni Mint na yun. So, ito siya. So, yung kwarto ni Mint, ito yung banyo, kwarto ni Mint. So, ang unang gagawin dyan, tatanggalin yung pisa mo, yung ating ceiling. Then, ito, tanggalin. So, ililipat din yung pinilalagyan ng router. Pagkatanggal niyan,
Nalagay itong hagdan. Hagdan. Yung hagdan natin is dito. Yan. Ganyan yung nilitira niyan. Hagdan na tayo. Then, i-enclose natin itong natirang area. So, open natin yung drawing room. Enclose natin ito with another wall. So, yung dating kwarto ninyo, magiging siyang parang storeroom. Then, accessible pa rin yung ilalim niya. So, pwede pa rin siyang paglagyan na mga gamit. Then, yung aircon dito, tatanggalin na. So, ganyan yung magiging changes sa ilalim. So, after nun, since may opening na tayo for staircase, ah meron din kasing toilet sa second floor. So, kailangan din natin abangan yung toilet ng second floor. So, yung detail nun is to follow. But the idea is, ilagay natin. So, makikita nyo, yun, tapat na yung hagdanan, may access na siya. So, next is ilagay natin, ipatong natin yung dalawang toilet. Dalawang toilet kasi is ito, no? Dalawang toilet. Tingnan mo siya dito. Yan. So, ganyan. Yan ang itsura niya. So, yung toilet na yan, siyempre, meron siyang, magkakaroon siya ng opening since meron tayong dalawang inodoro dito, tsaka yung floor drain. So, ang mangyari doon, bubutasin itong para sa sahig, para sa yung sahig, yung slab bubutasin para sa hagdan, then bubutasan din ng butas for pipe para papunta dito sa ating inodoro at saka yung sa floor drain. So yung mga yun kailangan i-watertight. So yung baba nito talaga, babaklasin talaga yung ceiling, major works. Then lahat ng mga piping na bababa, dito sila lalabas. So I think I will discuss it on separate video. So lalabas siya dyan, then tatakbo dito, tatakbo dyan, then stop dito. Kasi pwede namang gawin kahit meron na yung toilet doon, hindi siya dapat gamitin kasi hindi pa ready yung bagong septic tank na pinaplano ko dito sa harap. That will be part ng third phase. So, sabihin natin na yung first phase is ito, second phase is yung internal, third phase is ito, next, i-explain ko na. So, upon doing yung internal works, or finishing yung internal works, budget is the ano kasi constraint eh. So, ganyan siya. So, tapos, yan. So, ganyan siya. So, tapos din siya. So, yan natin yung bubong. So, yung kasi yung bubong natin, sarado na to eh. So, good as one structure na talaga siya. So, ganyan siya. Sarado na siya.
siya. Ngayon, so for the meanwhile, ganito talaga mag-iitsura niyan. Hanggang maging ready na yung budget to construct yung pinaplano ko dito na ah, terrace or roof deck. So, ano maging itsura nun? Ipa-fast forward ko na lang. So, ang nangyayari kasi, first start nung third phase, mag-uukay dito ng septic tank, bagong septic tank. So, yung nakaabang dito na tubo, i-connect doon sa septic tank. Then, magkakaroon dito ng resurfacing ng soil kasi maglalagay ng mga bagong poste. So, tatanggalin yun itong ating bubong. So, ano, magiging itsura niya. Ganito. So, nakikita mo, wala. Parang ganyan. Ito ang alos. Kailangan natin kami is ko. Ang pinaka-final form talaga ng daan is ganito. Sama ko. So, this will be part of third phase of the renovation. Kaso, um, hindi pa ito mangyayari. To follow. So, ganyan. Yan. So, ganyan ang naging ito. So, kaya ko sinabi ng last part to kasi bubong kalin to eh. Nilalagay ng bagong septic tank doon. Ito yung mga bagong poste. So, another instruction din. So, yun. Ito. Bali, garahe, may hagdanan. Then, ito yung magiging parang balcony, terrace. Then, may access papunta sa roof deck. So, ito open space. To facilitate yung maintenance ng ating solar. Yun, yun lang yung kabuuan ng ating construction. So, ito na yung final form. Yun lang. Maraming salamat.